Hello mga ka-KJ, it's me again, Madam KJ. Halina at magluto tayo ng sarsyadong tanigi. Ayan. Ito yung isda na talagang masarap kung isigang or kung ano mang luto. Ayan. At hindi ito ganun katinik. Siyempre, ang gagawin muna natin ay magprito ng isda. Grabe, fresh na fresh yung bili ko dyan sa tanigi natin na yan. At bago ako naglagay ng isda ay nag-init muna ako ng mantika, tapos naglagay ako ng bawang para mabango. At ayan na nga, pagka golden brown ay talagang binaliktad ko. Then ayan, inahon ko na siya. And then gagayat ako ng pinong-pinong repolyo. Gusto ko kasi pinong-pino kasi pagkalagay ko dyan, hango na. At doon sa pinagprituhan ko ng isda ay doon na ako naggisa ng bawang sibuyas. At nilagyan ko na rin siya dyan ng kamatis na yung nakaraan ko na nilutong kamatis na in-stock ko. Ayan. Pero ito yung video ko nung mga dalawang araw, 3 araw ko nang nailuto yung kamatis na yan. O diba? Grabe. Fresh na fresh yung ating kamatis dyan. Pero ilalagay natin yan dyan at lahok natin sa ating sarsyado. Yung kamatis na yan ay lagi kong iniinit. O diba? Ay kung yan ay hinayaan ko lamang doon sa aming lagayan ay siguradong bulok na lahat yan at hindi na mapapakinabangan. Kasi mabilis lang mabulok ang kamatis. At ayan nga, dinurog-durog ko lang yung kamatis dyan. At nilagay ko na yung pritong tanigi. Ang sarap lang kasi sa tanigi kasi hindi nga yan ganong katinik. Tapos malinamnam at malaman. At dyan na nga ay naglagay na rin ako dyan ng mga isda at saka ibang lasa. And then kailangan nating magbate ng itlog para sa ibabaw. Pero maglalagay muna tayo dyan ng patis para may lasa. Kasi nga ay wala pa ako nilalagay dito. At halu-haluin natin para malagyan ng lasa yung loob ng isda at tikman natin. At pag tingin ko ay ayos na ang lasa. Ang sarap na ng sabaw. At dyan nga ay nilagay ko na yung ating tinong ginayat na repolyo. And then kakalat ko lang yan dyan. Kasi pinong-pino na yan, mabilis na lang maluto yan. At talaga namang dito pa lang ay takam na ako. At sabi ko, marami talagang makakain dito. At pagkatapos nga yan, ay kailangan na nating ilagay yung binating itlog. At ating halu-haluin yan para kumalat at hindi mabuo yung itlog. Kailangan yan ay yung pinong-pino yung nung itlog dyan. Ayan, halu-haluin lang natin yan dyan para kumalat yung ating egg. Pero hindi ko na rin siya tinodo ng halo kasi baka yung isda ay madurog pa. At sabi ko ay ilang kulo na lang naman yan ay luto na yan. Actually, pwede na yan hanguin yan dyan. At talaga namang grabe ang kain ng mga bata. Sobrang sarapan. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aming mga mini vlog. God bless us all. Keep safe. Ingat mga ka-KJ. Maraming salamat po. And please share our video and comment. Bye!